Magandang araw muli sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta na kayo? Ang topic po natin ngayon related dun sa aking video nung June 7, yung sa mathematical error. Kung naalala nyo, dudukwan ko yun, nalagyan ko ng part 2. Mathematical errors in the Bible, part 2. Kung naalala nyo mga kaibigan, mga kapatid, mga suki, na yung part 1 nito ay na-post ko na nung June 7. Isang senaryo lang yung pag-uusapan natin dito. At ito ay tungkol kay King Jehoiakim of Judah. May mga atheists na tinutuligsa nila yung Bible na merong mali. Na halimbawa ay itong tungkol kay King Jehoiakim. Merong dalawang verses dito tungkol kay Jehoiakim. Na ang pangunahing kini-question dito ay kailan ba siya nagsimula na maghari. Okay? Kasi dito sa 2 Kings 24:8, he was 18 years old when he began to reign. Okay? Yung verse naman sa baba, hindi ko na babasahin ng buo. Ang nakalagay dyan, Jehoiakim was 8 years old when he began to reign. So, mukhang merong pagkakamali. Okay? Ang tanong, ano ba yung tama? 18 o 8 years? Maraming pong salamat sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, na patuloy na sumusubaybay at walang sawa na nanonood, nagre-react, nag-heart, nag-like ng aking mga videos sa Facebook and also dun sa YouTube. Actually, hindi na ito mathematical error. It's seemingly na numerical error na lang ito. Bago natin pag-usapan yung 18 years o 8 years old, hindi lang isang seemingly error ito. Meron akong nakitang mga tatlo na pag-uusapan natin dito. Okay, bago yan, ito munang naka-highlight dito, in Jerusalem 3 months. Basahin ko muna ng buo itong dalawang verses. Okay, yung muna sa itaas, 2 Kings chapter 24 verse 8. Sana tingnan nyo sa Bible. Okay, ang sabi rito, Jehoiakim was 18 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem 3 months. Yung verse naman sa ibaba, 2 Chronicles 36 verse 9. And Jehoiakim was 8 years old when he began to reign, and he reigned 3 months and 10 days in Jerusalem, and he did that which was evil in the sight of the Lord. So dito may discrepancy yung dalawang verses. Yung sa itaas, 3 months. Samantalang yung verse sa ibaba, dun sa 2 Chronicles, meron pang 10 days. 3 months and 10 days. So, yung pa yung pangalawang discrepancy. Etong verse sa ibaba na merong sobrang 10 days, extra 10 days, pinapakita lang nito yung accuracy niya kung ilang araw yung panahon ng reign ni Jehoiakim. Samantalang dun sa verse sa itaas, dun sa may 2 Kings, kumbaga, ni-rounded off lang to the nearest month. Okay? 3 months. So, walang contradiction doon. Yung verse sa ibaba, yung 2 Chronicles 36:9, may tatlong hati iyan. Ibig sabihin, itong sinasabing was 8 years old when he began to reign, ay ibang panahon doon sa nag-reign siya ng 3 months and 10 days sa Jerusalem. At ibang panahon din yung sinasabing he did that which was evil in the sight of the Lord. Para lalo natin maunawaan, magbigay muna ako ng isang halimbawa ng isang verse na may prophecy. Yung sinasabi sa Isaiah 9:6. Ito maraming mga Kristiyanong nakakalam ng versikulong ito. Ito ay patungkol sa prophecy, kapanganakan ng Panginoong Jesus. Ang sabi, for unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Hinalit ko rito yung the government shall be upon his shoulder. Na ito, future pa ito. Nabanggit ko na rin to sa ibang video ko na kung kaya ang Panginoon Kristo ay hindi matanggap-tanggap ng mga Hudyo, karamihan ng mga Hudyo, kasi itong versikulong ito, naakala nila kapag dumating ang Mesaya, siya ang mamumuno sa bayang Israel sa panahon nila. Na magliligtas sa kanila sa pagkaalipin. Ang Israel ay sakop ng Roman government. Again, itong Isaiah 9:6 na ang Panginoong Jesus ay naipanganak na. Subalit yung the government shall be upon his shoulder ay sa future pa. Ito ay mangyayari
sa millennial reign of Christ after pa ng tribulation period. Balik tayo rito sa dalawang verses, okay? Itong 2 Kings tsaka yung 2 Chronicles. Again, itong 2 Chronicles 36:9, binubuo ng 3 sentences. May mga events na nangyari na hindi na nabanggit sa versikulong ito. Kasi obviously, itong verse na to, itong dalawang verses na to, summary ng buhay ni Jehoiakim. Kasi kung isipin mo na si Jehoiakim was 8 years old, tapos nakasulat sa ibaba, and he did that which was evil in the sight of the Lord. Parang hindi kayang magawa ng 8 years old yon. Kung kaya marami mga Bible reader ang namamali kasi hindi nila binabasa ng buo, hindi nila intindi yung context na pinag-uusapan dito. Actually, dito sa 2 Chronicles, talagang maliit lang yung message, yung information na ibinigay kay Jehoiakim. At medyo mas mahaba dun sa 2 Kings. Kung kaya meron pa tayong babasahin mga verses dun sa 2 Kings na magpapaliwanag ng mga pangyayari dito. Basahin natin yung 2 Kings chapter 24 verse 12. Ang sabi, "And Jehoiakim the king of Judah went out to the king of Babylon. He and his mother and his servants and his princes and his officers, and the king of Babylon took him in the 8th year of his reign." Meron pang tinatawag na 8th year, yung 8 taon ng kanyang paghahari. Dito naman sa 2 Kings 24:15, "And he carried away Jehoiakim to Babylon, and the king's mother, and the king's wives, and his officers, and the mighty of the land. Those carried he into captivity from Jerusalem to Babylon." Hinighlight ko rito yung king's wives, na hindi pwedeng magkaroon siya ng maraming asawa kung 8 years old pa lang siya. Okay, so 18 years old siya, okay, nung nagsimula siyang maghari at nagkaroon siya ng maraming asawa. And then yung 3 months and 10 days inside Jerusalem, bukod pa yung sa labas ng Jerusalem, okay, na mas matagal yung ginugol niya sa labas ng kanyang paghahari. Balik na tayo rito sa dalawang verses. Okay, yung 2 Kings 24:8, mabanggit ko na rin na mahaba pa ito kung titingnan nyo, no? Hindi ko na lang tinuloy kasi nabanggit pa rito yung his mother's name. Hindi ko na binanggit kasi para maiksi lang kasi hindi na masyadong mahalaga sa topic natin. Balik tayo dun sa ating main issue na kung tama na siya ay 18 years old naghari, paano naman yung 8 years old? May mga istorya na hindi na nakarecord sa Bible, na nakarecord sa history books. Halimbawa, yung mga pagkamatay ng mga apostol, katulad ni Apostle Paul, ni Peter, ni Apostle John at iba pa, meron niyang record ng paano sila pinatay, no? Tinorture ng mga persecutors. Hindi na nabanggit sa Bible yung kanilang kamatayan, kung paano sila tinorture. Pero merong record sa ibang history book. So, ganun din dito sa panahon ng Jehoiakim. May istorya dito na hindi nakarecord dito na ikikwento ko na sa inyo. Nung buhay pa yung tatay ni Jehoiakim na si Jehoiakim, okay, yun ang hari noon, nung 8 years old si Jehoiakim, okay, ang ginawa ni Jehoiakim ay dineclare siya, nagkaroon ng coronation para sa anak niya, dinideclare niya na siya yung anak niya ang susunod na magiging hari. Nung 8 years old pa si Jehoiakim. Ang tanong, bakit maaga pa, napakaaga ng coronation o yung declaration ng pagiging hari ni Jehoiakim na 8 years old pa lang siya? Kasi merong gustong umagaw ng kingship ni Jehoiakim. Okay? Isa sa mga kapatid niya. At babanggitin ko mamaya yung pangalan nun. Sa ibang historical record, yung kanyang tatay na si Jehoiakim ay namatay after 10 years ng pagkaka-declare sa anak niya na si Jehoiakim bilang hari. So, after 10 years, 18 years old na si Jehoiakim at doon siya nagsimula sa kanyang pagiging hari. At tinulungan siya ng King of Egypt, okay, sa kanyang pagiging hari.
sa Judah. Okay? Kung mapansin nyo dun sa 1 Kings chapter 24 verse 6 and 7, nakasulat dun yung pangalan ni Jehoiakim at nabanggit dun yung King of Egypt. Balik tayo dito sa 2 Kings chapter 24 verse 15, na dito pinatapon na si Jehoiakim ng King of Babylon, okay? Kasama yung kanyang nanay, yung kanyang mga asawa, mga officers niya, pinatapon doon sa Babylon. So, ang sumunod nangyari, siyempre, may ipinalit sa kanyang hari. Okay, sino yon? Ito, dalawang verses ulit ito, meron tong discrepancy na naman. Okay, 2 Kings 24 verse 17. Ang sabi, "And the king of Babylon made Mataniah, his father's brother, king in his stead, and changed his name to Zedekiah." Yung verse naman sa ibaba, ito, maiksi na lang nilagay ko yung last part na lang ng 2 Chronicles 36 verse 10. Ang sabi, "And made Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem." Dito, hinighlight ko yung his father's brother. Tapos, sa ibabang verse naman, Zedekiah his brother. Merong difference. Ano bang tama? His father's brother o his brother? Na tinutukoy dito na itong si Mataniah. Okay? Mataniah is the uncle ni Jehoiakim. Ang tanong sino ba si Mataniah or Zedekiah? Siya ba ay uncle o kapatid? Ang simpleng sagot dito kasi dito ang sabi, change his name to Zedekiah. Okay? Pinapalitan yung pangalan niya ng King of Babylon. So dito, kapag nag-change ng pangalan, nag-change din ng status. So, from uncle, from father's brother to brother. So, ganun lang yon sa panahon natin ngayon. Di ba yung Papa sa Roma namatay na tapos pinalitan ng panibago. So, ganun din, nag-change ng pangalan So, ganun dito naman sa Bible, change ng status. Kung kaya, imbis na sila uncle niya na yon, so brother na sila. Yun lang po mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli sa panibagong topic natin pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.